Ang mga tatay natin parang si Vic Silayan sa Kisap Mata. Nakakatroma. Kaya gets natin si Mila played by Charo Santos. Wala tayong ibang gustong gawin kundi makalaya. Ang Kisap Mata ay hango mula sa The House on Zapote Street, isang artikulo na sinulat ni Nick Joaquin. Tungkol ito sa isang malagim na krimen noong 1961, kung saan pinatay ng isang retired policeman ang kanyang anak, manugang at maging ang sarili. Pero ayon kay Mike De Leon, direktor ng Kisap Mata, ang pelikula ay refleksyon ng pamumuno noon ni Ferdinand Marcos sa Pilipinas. Tinatakot ni Dadong ang kanyang pamilya para mapasunod sila, gaya ni Marcos na tinakot ang mga Pilipino para makontrol ang buong bansa. Pero sa pelikula, pansamantalang nakalaya si Mila sa bahay nila. At tayo mga Pilipino, noong 1986, nakalaya rin sa diktatorya. Ang problema, kapag lumaki ka pala sa isang sistema, maski nakalaya ka na, parang bahagi ng isip mo, nakakulong pa rin. Ba't ganito tayo? Nagsasama-sama dahil sa takot. Ganito rin ang marami sa atin sa pagpili ng leader. May isang pag-aaral kung bakit marami pa rin sa atin ang tumatangkilik sa mga strongman na pinuno. Kapag umano pinalaki ang bata sa takot, napagkakamalan niyang ang violence ay disiplina at ang pagiging kontrolado ay seguridad. Kaya kung malupit ang iyong magulang, malamang na diktador din ang hanapin mong leader dahil ito ang iyong nakasanayan. Sa ending ng Kisap Mata, may wishful thinking tayo na sana hindi na lang bumalik sina Mila at Noel sa bahay ni Dadong para sana di na sila namatay. Sa totoong buhay, may kakayahan pa tayong pumili ng matitinong leader na totoo ang pagdamay. Huwag na sana tayong bumalik sa ganoong uri ng bahay.